Napag-isipan mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Ano man ang sagot mo, mahalagang malaman mo na napag-isipan na ng Diyos ang buhay mo. Nabubuhay tayo sa panahon ng nagbabangga ang mga prinsipyo, nagpapalit na uso at mga opinyong bumabago o humahamon sa takbo ng ating buhay. Na kapag hindi tayo nag-ingat, matatagpuan na lang natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na malayong malayo na sa nais ng Diyos para sa atin. Malaki na ang pinagbago ng panahon natin. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon, mga 2 o 3 dekada pa lang ang nakakaraan, ay makikita na natin ang ibang-iba ang takbo ng buhay at isip ng tao. Kung mas uungkatin pa natin ang nakaraan, mapapansin natin na hindi lahat ng nalaos ay dapat nalaos. Hindi lahat ng nawala na ngayon ay dapat nawala. Maraming magagandang values at prinsipyo ang makikita natin sa ating kasaysayan na tila tinangay na ng agos ng pagbabago. Yung mga magagandang kinasanayan ng Pinoy ay unti-unti nang naglalaho. Pagmamano, paggamit ng po at opo, maganda at formal na pakikitungo sa opposite sex. Karamihan sa mga ito ay ilan na lamang ang nagpapahalaga. Dapat alalahanin na hindi lahat ng naaayon sa makabago ay dapat sang-ayunan. Malaki din ang epekto ng mga nauuso sa paghubog sa ating mga kapasyahan. Minsan kahit hindi bagay, hindi tama, hindi angkop at hindi nararapat, ay ginagawa na din sa kadahilan ng ito na daw ang uso ngayon. Total, ginagawa naman na ng lahat. Iba na kasi ang takbo ng buhay ngayon. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng ayon sa uso ay dapat sang-ayunan. Isa pa sa malakas bumago sa takbo ng panahon ay ang popular opinion. Dahil sa social media, madaling lumalaganap ang mga pananaw na sikat, pero hindi naman nararapat. Mga paraan ng pamumuhay o lifestyle ng mga tao na kilala na minsan ay nagiging pamantayan sa kung ano ang dapat o hindi dapat. Paano nga ba tayo makapag-iingat? Ang sabi ng Bible, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo. Ito'y kapahayagan ng isang puso na nagpapasakop sa Diyos at nagnanais na sa kanyang pamumuhay ay makasunod ng lubos. Nagpapakita ito ng ilang mahalagang katotohanan. Una, na ang pamamaraan ng Diyos ang siyang dapat na maging tunay na pamantayan ng ating buhay. Pangalawa, na ang buhay ay may pananagutan sa Diyos. Tuklasin mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ipamuhay mo ang kanyang mga prinsipyo at alalahanin mo na ang pananagutan mo ay tanging sa Diyos lamang. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang buhay na hinding-hindi mo pagsisisihan. Sa alon ng uso, huwag kang sasabay. Sa tama at matuwid, yun ang gamitin mong gabay. Asa ka pa ha?